Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, nagsimula ang isang kwento ng pag-ibig na walang kapantay. Sa isang tahimik na silid sa Jerusalem, nagsalo si Jesus at ang kanyang mga alagad sa huling pagkakataon. Ngunit sa gabing iyon, isang lihim ang ibinunyag na isa sa kanila ang magtataksil. Mga alagad ko, matagal ko na kayong nais makasama sa hapunang ito bago ako maghirap. Tandaan niyo ang mga bagay na aking sasabihin ngayong gabi. Panginoon, bakit po parang malungkot ang iyong tinig? Magpasalamat tayo sa Ama. Kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan na ibibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Inumin niyo ito, kayong lahat. Ito ang aking dugo ng tipan, na ibubuhos para sa marami upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Ako ba iyon, Panginoon? Panginoon, hindi namin kayo iwan kahit ano pang mangyari. Ako po ba yun, Guro? Ikaw na ang nagsabi. Sa hardin ng Getsemani, nanalangin si Jesus sa Ama. Ngunit sa dilim ng gabi, dumating ang mga kawal at isang halik ng pagtataksil ang nagbukas ng landas ng kanyang paghihirap. Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang kapang ito ng paghihirap, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyayari. Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng halik? Patawad, Guro. Dinala si Jesus sa harap ng mga pinuno at kay Pilato. Sa kabila ng kanyang kawalan ng kasalanan, ang sigaw ng mga tao ay iisa. Ipako siya sa krus. Siya ba ang anak ng Diyos? Ikaw na ang nagsabi. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw na ang nagsabi. Narinig niyo? Siya ang naglapastangan. Sa ilalim ng mabigat na krus, naglakad si Jesus patungo sa Golgota. Isang landas ng sakit, ngunit puno ng pag-ibig para sa sangkatauhan. Anak ko, Maria, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tumana ka ni Jesus! Bumaba ka sa krus! Bumaba ka sa krus! Bumaba ka sa... Habang nakapako sa krus, tiniis ni Jesus ang matinding paghihirap at sa kanyang huling hininga ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Nauuhaw ako. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ama, sa iyong mga kamay, pinagkatiwala ko ang aking espiritu. Natapos na. Pagkaraan ng 3 araw, ang libigan ay natagpuang walang laman. Ang kamatayan ay natalo. Si Jesus ay muling nabuhay at ang pag-asa ay muling isinilang ng mundo.